Once you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, purong pizza. Yan po ang baon ni Fiona ngayon. Almusal niya sa eskwelahan. Hindi talaga nawawala ang pipino sa baon niya dahil mahilig sa pipino si Fiona. Yan, ihatid din namin sila at pupunta ako sa doktor dahil wala na pala akong gamot sa aking high blood. Magkuha ko ng bagong resita. Yan. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, purong pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Andito kami sa Aldi ngayon. Yung Aldi kasi malapit sa amin ni-renovate. Ito lang dito sa Plettenberg pero mas malayo doon sa amin. Maaga kami ni Martin ngayon dahil nagpunta kami sa doktor ko dahil nagkuha nga ako ng resita. Ito na yung mga ano nila Advance crayons. Meron naman akong ganyan sa bahay. Bili lang ako ng bagong kandila. Siguro ganitong kulay ng kandila bilhin ko. Wow. Tapos na kami mag-grocery. Kain pa strasse. Tingnan po ninyo, nag-snow na naman. Nagdala ako ng payong dahil kukunin ko na si Fiona. Hindi pa naman siya madulas kay nilagyan siya kanina ng asin. At hindi din siya punaw siya agad. Grabe ang snow Snow pa more. Takot talaga ako pag snow lalo na pag madilim. Lalo na next week ba ako maghatid sa mga bata. Paglabas namin ng bahay, maano pa yan. Dilim pa. Tingnan po ninyo, Tapos makauwi na kami ni Fiona sa bahay. Grabe ang lamig. Umuulan ngayon ng snow. May payong ako. Ang lamig talaga. Hindi talaga biro. Hindi ako nagbibiro. Ang lamig po talaga. Uy, liparin na itong hangin ko. Ang payong. Kanina pala, ginupitan ako ni Martin. Kasi yung buhok ko haba na. Ngayon, sabi ko sa kanya, putulan ko pa konti. Sabi niya, tama na daw. So sabi ko, parang hindi pa siya hindi ako kontento ba. Parang gusto ko pa siya putulan. Ngayon, itatry ko siya. Pero sana na hindi pangit yung resulta. Kasi ayoko po magpunta sa parlor. Kasi nagtitipid ako ba. Magpapasko na. Mahal din kasi pagpagupit, 25 euro ata, 18 euro ba sa city. Hindi ko, kasi nung pagupit ako, 2 years na ata yung nakalipas, o 3 years. Yan, pinutulan ko na konti. Parang mawalang nawala. Siya, Sabi ko na Martin, biniro ka pa siya, parang ko pa siya kanina ba, sabi ko, nagpa-appointment ako sa city, magpakulay ako ulit ng buhok. Sabi niya, bakit daw? Bakit daw magpakulay ako na
ang ganda daw ng kulay na black na buhok ba? Bakit daw magpakulay ng ibang ano sa buhok? Bagay na bagay daw yung black daw. Mas maganda daw yung tingnan. Sabi ko, nagsawa na ako. Miniro ko lang, pero hindi pa ako nagpaano ba. Niprank ko lang siya. Ang mahal na kasi ng bayad nung nagpakulay nga ako. Ano na ngayon eh, 120 euro ngayon na bayad ko. Hindi pa yung nag-corona ha. Ngayon, magpakulay ako siguro 160 na. Sigurado ako 160 na babayaran ko. Laki na nun. Bahala kayo dyan. Bahala na makita yung mga puti-puti kong buhok dito kasi ang dami ko na ano. Hindi na ako magpakulay. Oy, kay mahal bayad. Hindi nga ako nagpapagupit na sa parlor. Pero nagpapapedicure pa ako dahil ang kapal po ng ano ko ba? Ng kaspa. So, bali tinitipid ko na lang yung pampagupit ko. Yung ginagawa ko na lang yung pagpaputs pa na lang. May appointment nga sana ako noong November 5 ata yun. Hindi natuloy dahil nga nagpamunta dito yung kapatid ni Uma. Magpa-appointment pa ako ulit kasi ang haba na ng kuko ko sa Tapos magpaputs pa na ako ulit ba para naman mabawas-bawasan yung makapal kong ano ba tawag yan balat. Ano yun sa amin yung kubal. Kubal yung sa Bisaya. Basta ito na yung resulta ng unang ginupitan ni Martin, tapos ginupitan ko ulit ngayon para mang walang nawala. Gusto pa nga sanang gupitan pa konti ba, pero wag na kay baka magsisip ako. Hindi pa naman bagay sa akin yung maiksing buhok dahil ang lapad ng mukha ko. Malaki yung mukha ko ba kaya hindi bagay sa akin yung maiksi, yung ganito, mga ganyan kahaba kay yung buhok, ang mukha ko. Oh, ito ay tuna. Nag-request ang anak kong dalaga. Yan ang gusto niyang kainin ngayon. Mahilig si Michelle sa tunfish. Lagay muna natin dyan. Kumakain po ba kayo nito? Bumili kami nito dahil si Fiona, kailangan niya to ba? May project sila. Pero yung kailangan niya, ito lang yung balat. Pero yung laman, hindi niya kailangan. Pero yun nga lang, dapat hindi siya masira. Yung mahati talaga siya ng maganda ba? May gawin daw sila doon sa eskwelahan nila. Ngayon, yung pangbukas kasi namin nito, hindi ko alam kung nasaan na. Meron kami pangbukas nito. Ang sarap po ng na to. Kumain po kayo nito dahil pag kayo po ay kumain ng ganito, hindi nyo po makakalimutan ang taong naninira sa inyo. Dahil pampaganda po to sa memory natin. Kahit tumanda na tayo, hindi natin nakakalimutan yung pangalan nila. Joke lang. To, ang sarap po. Ganito po yung pagbukas ko. Ito yung ginamit ko kay tigas pa to sa matigas pa to sa Nandahan lang kay sabi ko na masarap siya. Isang beses ko, ang sarap. Tingnan po niyo yung laman, Kumain po kayo ng ganito, kay sinisigurado ko po sa inyo na hindi niyo makalimutan yung mga taong naninira sa inyo. Biro lang, Biro lang. Dito ako ngayon sa city dahil may kadate ako ngayon dito. Gusto makipagkita sa akin dito sa cafeteria. Ito na po yung itsura ng city namin ngayon. Ting lamig na. Napakatahimik. Walang katao-tao. Yung dalawa pala, may kasama pala ako. Yan yung suot ni Fiona na jacket kay Michelle. Yan, pinasuot ko sa kanya. Bili yan ni Uma noon. Ilang beses lang yan nasuot ni Michelle kasi ayaw niya malaki daw. Sana suotin ni Fiona. Tinago ko talaga yan. Hindi ko yan binigay. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions.
got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. I'm up in my feelings. Got double vision 'cause I'm up tonight. It's electric. I get lost in your eyes every time. There's no turning back. Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace. Yeah, you had me falling fast. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Tapos na po kami. Ito po yung nabili namin. Oh, tingnan po ninyo yung ginawa ng mga bata doon sa eskwelahan nila Philip. Tingnan po ninyo yung bit-bit nila. Oh. Yan yung mga pinamili namin doon. Siyempre, support namin yung yung class nila Pilipa dahil yung pera na maipon nila, yan nila gagamitin kung mayroon silang mga field trip, yung mga may gagawin sila. Kanila Michelle naman ang binibenta, mga pagkain. Klase-klaseng mga cake ang mabili mo, Italy, Russia, ayan mga bigyan. Tapos ito naman sa kanila Philip. Ayan, tapos na kami. Ito po yung nabili namin, oh. Tingnan po ninyo, di ba ang ganda? Lahat po yan ay ginawa ng mga estudyante doon sa eskwelahan nila Philip. Ito din. Ilalagay namin to sa kwarto ni Oma, pero may konting dekorasyon naman yung kwarto ni Oma. Ito din, kay Oma din to. Sa kwarto niya. May ilaw to siya, may Christmas lights. Kan så kort till hier anmachen bitte. Das ist Mickey Mouse Form die hier, ne? Ich habe gesagt, wo ist die Mickey Mouse? Da habe ich immer gedacht, die Frau. I-on muna ni Martina. Yan, ilagay namin to sa kwarto ni Oma. Guck mal, wie viel habe ich mir da gekauft? Ja. Das und das auch. Haben wir auch Engel gekauft. Ito naman kay Fiona, Angel. At ito ay... Pag ito daw natuno, meron daw nakasulat sa baba. Merry Christmas daw. Yan ang sabi nung bata na tindan yan sa amin. Von wem hat oben, wer hat oben eigentlich? Ito naman. Fenster open gemacht? Nein, wer hatte oben eigentlich Angelassen. Lichterlinas? Philip. Ito naman ay tiramisu. Ito naman ay ginawa din nila. Nag-bake din sila doon. Weißt du, das war das Fenster. Ito din ang gusto kong bilhin. Nakita ko to siya kahapon. Ano sila ba? Sa Facebook na sa Facebook pinupost nila ito sa grupo dito sa Plettenberg. Na pwede mo to mabili ngayon sa eskwelahan nila Philip. Bate mapira, ich mag das no kurz. Bate malig is mal einfachen. Yan. Tanggalin ko to siya. Ilagay ko to doon sa bintana. Dito sa kusina namin sa baba. At Eng. oh, das steht nicht mehr. Schatzelein. So, ito kay Fiona naman. Ito nabili namin, di ba? Ito 8 euro. Ito 4 euro. Hindi ko alam magkano to. Basta ito yung lahat. Ito 12 euro. Ito siguro 6 euro at ito. O, di ba? Yan, nabili namin lahat. Grabe yung support namin. Sa kanila Michelle naman na na klase. Ano kasi yung binibenta nila pagkain, mga cake, galing Italy, mga ginawa din sa mga estudyante ba, mama nila nag-bake noon, dinala nila sa eskwelahan. Tapos pwede ka mag-donate lang doon kung anong gusto mo, mili ka lang at mag-donate ka lang kahit anong magkano ibigay mo. Yan. Andito na naman kami sa hospital, bisitahin namin si Oma. Ano ngayon dito? Tahimik. Wala masyadong tao ngayon kay weekend man. Di katulad pag weekdays, daming bisita, busy ang hospital.
Busy ang hospital pag weekdays dahil daming magpa-check up. May mga appointment yung ibang ba. Ngayon maraming pupunta dito pero magbisita lang, hindi na magtagal. Naalala ko nung corona time pa ba na dito na hospital si Martin nung operahan siya sa tuhod. Grabe yung stricto nung time na yun Ang pasyente namin natulog. Hintayin namin magising kaya painumin namin siya. Mama? Natulog mo yung pasyente namin kahit ilang beses na namin ginising. Ganyan po talaga yan si Uma pag natulog. Kahit sa bahay namin. Kaya minsan matagalan po talaga yan siyang magising sa umaga. Kaya hindi man magising kahit ilang beses ka papasok sa kwarto niya. Kaya hinihintay lang talaga namin yan siya magising sa umaga. Kaya minsan late na yun siya kumakain. Grabe matulog si Uma. Kasi sa madaling araw, hindi yan taas siya natutulog talaga ng straight ba. Putol-putol yung tulog niya. Uy, inaw ko ang lamig. Away with me, come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. Gwapo naman ang anak ko, kagwapa ng anak ko, Namili na kami, Bili lang kami ng konti. Nasa bahay na pala kami. Grabe, ang sakit ng likod ko dito talaga, Nalamigan ba dahil galing kami sa eskwelahan nila Philip dahil may ganap nga doon kanina. Tapos yung jacket na suot ko hindi masyadong makapal. Tapos ang lamig, sobrang lamig po talaga. Si Martin kahapon nagpalagay sa akin ng Voltaren sa likod niya dahil sakit yung likod niya dito sa Ako naman dito sa dito malapit sa mga nito ba sa ribs natin dito ba. So grabe yung sakit na lamigan. Naginom na ako ng gamot kaya medyo na okay na siya pero pag mali yung pagkalaw ko. Ginoo ko. Untik na akong pumunta sa ospital kanina magpa-inject ng pangpatulong ng sakit bitaw. Pero hindi din kasi yan ilang oras na mawala yung sakit. Sandali lang din. Kaya sabi ko kamati, inom na lang ako ng gamot. Mag-antay ba tayo na matagal dun sa hospital? Kasi minsan maraming tao dun sa mag-antay ba? Namili pala kami ng mga regalo doon sa Lodenscheid. Kasama yung mga anak namin. Kahit sakit yung likod ko. Pag sumakit yung likod ko, hindi ako halos makalakad. Grabe, pag kunting maling galaw ko lang, kunting galaw ko lang ba? So, grabe yung sakit talaga. Para pang inipit yung likod mo ba? Sabi ko, Ginoo ko, nalamigan. Kanina, hindi pa to. Wala pa to. Nung patagal kasi kami sa labas ng lamig. Hindi masyadong makapal yung jacket na suot ko. Inalamigan. Pag tayo na hindi na nagkakaedad na ba? Pag malamigan yung likod, sus, Ginoo ko, sakit. Uminom na ako ng gamot. Sabi ni Martin, punta na ako sa hospital, magpa-inject ako doon. Para wala yung sakit. Sabi ko, yung sakit hindi na naman din ilang oras. Dali lang yun siya makatulong. Sabi ko, hindi na lang ako punta doon, mainom na ako ng gamot. Kaya kailangan din namin pumunta ng Lodenscheid dahil si Fiona mayroong Christmas party next week. Yung dress niya, maliit na sa kanya at pinadala ko na yun sa Pinas. Wala na siyang dress dito sa bahay. Kaya binilhan ko siya, tapos sa Tika Max, wala na masyadong mga dress doon na kasya ni Fiona. Nung last time pumunta ko doon, ang dami. Ngayon wala na, nagkaubos na. Yung binili ko, may nabili na ako kay Fiona, pakita ko sa inyo. Mag-stromposi na lang siya. Ito naman, binili ko kay Philip. Kasi Philip, gusto ang mga ganito na damit ba para pang eskwela niya. Pero sa Pasko ko na to siya ibigay. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Nung binili ko, nasa labas naman sila. So, hindi ko sa kanila pinakita. Nag-antay lang sila sa akin sa labas. Kahit masakit yung likod ko, wala. Laban lang. Pag sumakit talaga siya, magdandahan talaga ako. Natakot ako baka matumba ako. Ito na yung dress na nabili ko kay Fiona. Pwede pa niya ito masuot sa New Year. Ito lang ba talagang napili ko na magkasya sa kanya doon. Meron ako isa pang napili na terno. Meron siyang headband, tas palda, at isang Ayaw ni Martin yun kasi parang maliit to kay Fiona. Ito na lang.
Kasyang-kasya to sa kanya. Ano pa? Sino pa? Magsuot na lang si Fiona ng leggings ba? Mga kulay white. Meron naman yan, ganyan dito. Ito ay €16.99. Ay, hiro ko. €100 yung nabiyaran namin lahat ngayon ba? Kasi Martin nagbili din siya ng kanyang pangbahay na pajama. Yung asawa ko, pag minsan na yung mamili. Kaya pag bumili yan siya, hinahayaan ko yan siya mamili. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood po sa akin. Sana hindi po kayo magsawa at mag-iingat po kayo palagi. Bukas ulit. Bye! Ciao!